Paano ba natin mapapanatiling maayos ang ating pakikipag-ugnayan sa ibang tao? Magandang araw ng Biyernes sa unang linggo ng Kwaresma. Pasalamatan natin ang Diyos sa pagkalob sa atin ng panibagong pagkakataon upang lumago sa kabanalan. Kaya samantalahin natin ang bawat okasyong ipinagkakalob sa atin ngayon ng Panginoon upang mas maging mapagmahal, maunawain at matulungin, lalo sa mga taong higit na nangangailangan nito. Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Panawagang maging ganap sa kabanalan ang hamon sa atin ng mabuting balita ngayon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo na kung hindi mas ganap ang inyong kabanalan kaysa mga guro ng batas at mga pariseo, hinding-hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Narinig na ninyo na sinabi sa inyong mga ninuno, huwag kang papatay, dapat managot ang pumatay. Sinasabi ko naman sa inyo, mananagot ang sinumang nagagalit sa kanyang kapatid. Mananagot sa sanggunian ang sinumang manginsulto sa kanyang kapatid. Nararapat lamang itapon sa apoy ng impyerno ang sinumang manghiya sa kanyang kapatid. Kaya sa paglalagay mo sa altar ng iyong hain at naaalala mong may reklamo sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong hain sa harap ng altar at puntahan mo ang iyong kapatid para makipagkasundo sa kanya at saka ka bumalik at ialay ang iyong hain sa Diyos. Makipagkasundo na sa iyong kaaway habang papunta pa kayo sa hukuman at baka ipaubaya kanya sa hukom na magpapaubaya naman sa iyo sa pulis na magkukulong sa iyo. Talagang sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo." Paano ba natin mapapanatiling maayos ang ating pagkikipag-ugnayan sa ibang tao? Maparelasyon man ito o sa ating pamilya, kaibigan o sa ibang mga mahal natin sa buhay. Sa ating paglalakbay ngayong panahon ng Kwaresma, inaanyayahan tayo ng mabuting balita na pagnilayan at suriing mabuti ang ating relasyon sa kapwa-tao. Ang pagiging banal ay di lamang nasusukat sa ating pagsunod sa kautusan ng Diyos. Ang kaalaman sa mga utos ng Diyos, mga iba't ibang paraan ng pagdarasal, at iba pang gawaing banal ay mabuting pamamaraan upang mapabanal ang ating buhay bilang Kristiyano at mamamayan. Pero, hindi sapat upang masabi natin na tayo ay kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Ang Diyos ay siyang ating tanging hukom na nagmamasid sa lahat ng ating mga gawain at balakid. Kung kaya't ang ating mabuting pagkikipag-ugnayan sa kapwa, ang pagpapatawad, lalong-lalo na sa mga taong nakasakit at nakagawa ng masama sa atin, ay isang kalugod-lugod na alay sa dambana ng Diyos. Malinaw na sinabi ni Jesus, kaya't kung mag-aalay ka ng handog sa dambana at dooy maalala mong may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. At saka kung magbalik upang ialay ang iyong handog. Bilang mga Kristiyano at mamamayan, naway maghari sa atin ang pag-ibig, awa at katarungan sa ating pagpapatupad at pagsunod sa mga batas at utos ng Diyos. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nag-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon. Asahan po ninyong kasama nyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang walang hanggang pag-ibig ng Diyos ating panaligan, nananatiling matapat at hindi nagmamaliw magpakailanman. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.